Magandang tanghali po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa online counseling and devotion. Sa oras na ito, ang ating pong pag-aralan, The Heavens and the Earth. Pag-aralan po natin ang topic na ito, napakahalaga po ito sa mga mananampalataya at sa mga kaibigan po natin sa online. Kailangan po nating mapag-aralan po ito. So, ang ating pong text ay makikita po sa Genesis 1:1. Sabi po sa Genesis, the heavens and the earth, no? Sabi po sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Tayo po'y manalangin. O Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kalaman sa aming pong pag-aaral ng iyong salita tungkol po sa langit at sa lupa. At bigyan niyo rin po ng karunungan at kalaman ang lahat po ng mga sumusubaybay. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga PCBC members. At ganoon din po sa mga kaibigan po natin namin sa online. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalaman. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Amen. So, ang ating pong binasa ayon po sa Genesis, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, what are the heavens and the earth? Ano po ba ang heavens and the earth? Ang heaven is the first line of the Bible states that heaven is created along with the creation of the earth, according to Genesis 1. It is primarily God's dwelling place in the biblical tradition. A parallel realm where everything operates according to God's will. Heaven is a place of peace, love, community, and worship, where God is surrounded by a heavenly court and other heavenly beings. Earth is the third planet from the sun, and the only astronomical object known to harbor life. About 29% of Earth's surface is land, consisting of continents and islands. The remaining 71% is covered with water, mostly by the oceans, but also by lakes, rivers, and other fresh water, which together constitute the hydrosphere, according to Wikipedia. So how many heavens? Sabi po ng iba, 7. Sabi din po ng iba, 1 lang. According to 2 Corinthians 12:2, nakilala ko ang isang tao kay Kristo, mahigit na 14 ng nakaraan, either sa katawan, hindi ko masabi, or sa labas ng katawan, hindi ko masabi. Ang Diyos ang nakakaalam ng isa ay dinala hanggang sa ikatlong langit. So, therefore, according to the Bible, heavens are 3. So, 3 po ang langit. Mga minamahal at mga kapatid, if you have the Bible, 2 Corinthians 12:2. Sa English, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. Answer, according to the Bible, heavens are 3. So, 3 po ang langit. So, ito po ang ating pong mundo, ang earth ay bilog sa ilalim. Andin po, may first heaven. Ang first heaven po, according to Mark 14:62, is the clouds of heaven. Basahin po natin.
Mark 14:62. According to the Bible, verse 62, and Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. So, ang first heaven is the clouds of heaven, ang term sa Bible. Sa scientific term, atmospheric heaven. Yan ang first heaven. According to Matthew 24:30, ito po ang sinabi ng Biblia, Matthew chapter 24, verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So the first heaven is called the clouds of heaven. That is the first heaven. The second heaven is found in Genesis chapter 1 verse 6 to 8. Ang ikalawang langit ay makikita po natin sa Genesis chapter 1 verse 6 hanggang 8. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. So ang second heaven ay yung tinatawag natin the firmament. Kung sa scientific pa is the galaxy, the family of the galaxy. Ano pong ating makikita sa ikalawang langit? According to Genesis chapter 1, 14 to 17, ito po, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghati ng araw sa gabi, at sila ay magiging tanda at magiging panahon sa araw at sa mga taon. At sila ay magiging tanglaw sa ikalawang langit sa kalawakan upang magbibigay ng liwanag sa lupa, at nagkaganon. At ginawa ng Diyos ang malaking dalawang ilaw, ang malaking ilaw upang mamumuno sa araw, at ang maliliit na ilaw mamumuno sa gabi, at ginawa din po niya ang mga bituin. At inilagay sila ng Diyos sa ikalawang langit upang magbibigay ng liwanag sa lupa. Mga minamahal at mga kapatid, the second heaven is called firmament heaven. Yan po ang permanente po yan siya, hindi po yan siya gumagalaw. Yan po ang kinalalagyan ng araw, buwan, at mga bituin. So, between sa third heaven and the second heaven ay mayroon pong water. According to Genesis chapter 1, verse number 7b. And the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. So, mayroon pong tubig between third heaven and the second heaven. Kasi ang first heaven, yan po yung clouds of heaven. At yung third heaven, ito po yung sinabi kanina sa 2 Corinthians 12:2. Ito po ang tinatawag na God's home. So makikita po natin yan sa John 14:2 hanggang 4. John chapter 14. Verse 2 hanggang 4. Sabi sa Bible, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also.
And whither I go, you know, and the way you know. Mga minamahal at mga kapatid, ang ikatlong langit, according to 2 Corinthians 12:2, is God's home. Yan po ang tahanan ng Diyos. Mansion po yan. And basahin niyo po natin sa 1 King chapter 8 verse 30. Sinabi po ni Haring Solomon sa 1 King chapter 8 verse number 30. Basahin po natin unang Hari chapter 8 verse number 30. Ito po sinabi ni King Solomon, mga minamahal at mga kapatid at mga kaibigan. And hearken thou to the supplication of thy servant and of thy people Israel, when they shall pray toward this place, and hear thou in heaven thy dwelling place, and when thou hearest, forgive. So ang ikatlong langit, yan po ang third heaven. So ang earth, mga minamahal, according to the Bible, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tubig sa ilalim ng langit, na ikalawang langit. Ito po ay nilikha ng Diyos, ang earth, mga minamahal, sa ikatlong araw ng pagkalikha ng Diyos. At pinisan niya ang tubig, inipon niya sa lugar, and then ang tuyong lupa ay lumitaw. Ganun po ang paglikha ng Diyos sa earth. At tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na earth, and inipon niya ang mga tubig, tinawag na itong karagatan, at nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Basahin ko sa English. Genesis chapter 1 verse 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. Verse 10, and God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. According to Genesis chapter 1 verse 10. Genesis 1:11, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. Verse 12, Genesis chapter 1, and the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree by yielding fruit, whose seed was in itself after his kind, and God saw that it was good. Verse 13, and the evening and the morning were the third day. So ikatlong araw, nilikha ng Diyos ang earth. Ang ikalawang langit, nilikha ng Diyos, ikalawang araw. So ang earth, mga kapatid, ito po ay nakahang from nothing. According to Job 26 verse 7, ganun po kamakapangyarihan ng Diyos. Ang earth po ay nakahang. He stretched out the north over the empty place, and hung the earth upon nothing. So, ang earth po, mga kapatid, ay nakahang. And Proverbs 26 verse 10, the great God that formed all things. So, ang earth, pinurma ng Diyos noong nilikha niya ito. So, ang Diyos po ang gumawa ng earth. According to Isaiah 40 verse 22, it is He that sitteth upon the circle of the earth. At according to the Bible, ang earth po ay bilog. So, tama po ang discovery ni Christopher Magellan, Columbus, na ang earth ay bilog. Pero bago pa po na-discover ni Columbus, alam na po ito ni Propeta Isaiah. At isinulat na ito dahil po siya po ay ginabayan ng banal na Espiritu Santo. So, ang earth po ay bilog at ang earth po ay nakahang from upon nothing. So, what will happen to the future earth? Ano po ba ito ang mangyayari sa future earth? According to 2 Peter chapter 3 verse 7, but the heavens and the earth which are now
by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So ang hinaharap ng heaven at saka earth ay papalitan ng Diyos ay itong first and second heaven dahil ito po ay corrupt na. Puno na po ng karahasan, puno na po ng sira na po because of the ozone layer at puno na po ng kasalanan ng mundo. Kaya ngunit ang mga langit at ang lupa na sa ngayon at sa ganung ding salita ay iniingatan at inihanda sa apoy laban sa araw ng paghukom and perdition of the ungodly men. At ganun din po ang pagkakalipol sa paghatol sa mga ungodly men. Yung mga ungodly men, yung mga taong hindi makadiyos. So mga minamahal at mga kapatid, at least alam natin ang future na mangyayari sa heaven, sa earth. Sa first heaven, the clouds of heaven, and the second heaven, the firmament heaven. Yan po ang galaxy, ang kinalalagyan ng araw, buwan, at mga bituin. Yan po ang magiging future na mangyayari sa earth at sa heavens. Andi po, tuloy din po nating basahin sa chapter 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Ngunit sa araw ng Panginoon ay darating katulad ng isang magnanakaw, na kung saan ang mga langit ay mawawala sa pamagitan ng malaking tunog, at ang mga elemento nito ay matutunaw dahil sa sobrang init, at ang mundo at ganun din ang gawa ng mga tao ay masusunog. 2 Peter 3:11, saying then that all these things shall be dissolved. Lahat ng mga bagay na ating matatanaw at makikita sa ating kapaligiran, lahat ng mga gandang building, lahat ng mga gandang gusali, lahat po ng mga gandang mga bahay, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness. Lahat po ay inihanda sa apoy, at ito ay malulusaw dahil po sa sobrang init. Sa ngayon po, malawak na po ang butas ng ozone layer. Kaya sobrang init na po sa ating panahon. Time will come, lalo pa pong iinit at iinit ito. At ayon po sa sulat ni Apostol Pedro, darating ang time, katulad ng isang magnanakaw, ang mga langit ay mawawala dahil po kasama ng great noise. And ang mga elemento nito ay matutunaw dahil po sa sobrang init. Ganon din ang lupa at ang gawa ng mga tao ay masusunog. Mga minamahal at mga kapatid, this is not an accident na kayo po ay sumusubaybay sa oras na ito. According to 2 Peter 3:12, looking for and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. According to sa mga missiles na inihanda ngayon ng Russia at ng Amerika at ng China, within 30 minutes, kaya pong lusawin ang buong mundo. Dahil po sa tinatawag na ang lakas ng missiles. May posibilidad po. Dahil sinabi ng Biblia, tayo po ay naghihintay at nagmamadali sa pagdating ng araw ng Diyos, na kung saan ang mga langit ay masusunog at ito'y matutunaw. At ang elemento ay matutunaw sa sobrang init. So mga minamahal at mga kapatid, whether we like it or not, mangyayari po ito. So, ito din po ang sinabi ng 2 Peter 3:12, mga minamahal, tayo po ay naghihintay sa araw ng Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na ito ay ang paghatol ng Diyos sa sanglibutan at sa mga nilalang. Kaya habang may oras pa, dapat habang tayo nagtatrabaho, huwag nating kalimutan ng Diyos sa ating buhay. The new heaven. Di ba po mawawala yung the heavens and the earth, papalitan?
according to 2 Peter 3:10. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Mga minamahal at mga kapatid, ayon sa pangako ng Diyos, tayo po'y tumitingin sa bagong mga langit at bagong lupa, na kung saan ito po ang tahanan ng mga righteous people, mga taong mayroong tamang relasyon sa Panginoon. Kailangan ating paglingkuran at ating paniwalaan at ating pananampalatayanan, at dapat sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo na siya po'y namatay sa cross para sa ating kasalanan 2021 years ago na, mga minamahal at mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon. Ayon po sa Revelation 4:1 up to 5, mga minamahal, sinabi ni John Beloved, John the Apostle, mga minamahal, at pagkatapos nito ako'y tumingin at narito ang pintuan ng langit ay nabuksan, at mayroon pong isang tinig na aking narinig. Ito po ay nagsasalita sa akin kasama ang trompeta. Halika, humahon ka, ipakita ko sa iyo ang mangyayari sa huling araw. Verse 2, at bigla na lang siya po ay nasa espiritu, at narito ngayon ang trono ng Diyos ay nasa langit, at siya na nakaupo sa trono. Verse 3, at siya na nakaupo sa trono, kapag tingnan mo siya, katulad siya ng jasper, sardine, stone, at mayroon pong baghari sa kanyang paligiran ng kanyang trono, in sight like unto an emerald. Verse 4, and around about the throne, mayroon pong 24 sets, mayroon pong 24 na upuan, at nakaupo dito, at nakita niya ang mga labing apat na matatanda na nakaupo, na damitan ng mga maputi na damit, at sila ay may mga korona sa bawat ng kanilang ulo na ginto. At mula sa mga trono ang lumalabas na mga lightnings and thunderings, itong tinatawag natin na kidlat at tagkulog, at ang voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Mga minamahal, ito po ang new heavens and the new earth. Yan, makikita po natin, panay gold po yan, according to Revelation 21 verse 8. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Mga minamahal, ang new heaven is pure gold. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, and the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the earth beryl, the ninth topaz, ikasampo chrysoprasus, number 11 jacinth, number 12 amethyst. And the 12 gates were 12 piers. Every several gate was of 1 pier, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Wow, ang ganda ng new heaven. And I saw no temple therein. Wala ng templo. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Dahil po, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan at ang Kordero, sila na ang nagiging templo. Mga minamahal at mga kapatid. Verse 23, and the city had no need of the sun. Wala na sang araw, wala na sang buwan, na upang magliwanag, dahil ang kaluwalhatian ng Diyos, yun na po ang magliwanag, at ang Kordero ng Diyos, na si Jesucristo, ang magbibigay ng liwanag. Yan ang lahat ng mga bansa na naliligtas ay maglalakad doon, at ang mga hari ng lupa upang magdala ng kaluwalhatian at paggalang sa Panginoon. And the gates of it shall not be shut at all by day,
For there shall be no night there. Ang new heaven, wala nang, hindi na pwedeng isara, at wala na ring gabi, at ang kagandahan po nito, and they shall bring the glory and honor of the nations into it. Lahat ng bansa, ang new heaven, ibababa doon sa Jerusalem. And there shall no wise enter into it. Wala makakapasok doon. Lahat po ng mga dadagtaan, ang gumagawa ng karumaldumal o ang sinungaling. Ang makakapasok lamang doon ay ang kanilang pangalan ay nakasulat sa kordero ng buhay na Diyos. Mga minamahal at mga kapatid, upang may sulat ang iyong pangalan, kailangan mong tanggapin na ikaw makasalanan at sumampalataya ka kay Jesucristo, and then tanggapin mo siya sa iyong puso na iyong Panginoon at tagapagligtas. Maliban kay Jesus, wala nang iba. Yan po ang new heaven. The new heaven and the new earth, pure gold po yan, mga minamahal. And nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, dahil ang bagong langit at ang bagong lupa ay wala na, at wala nang karagatan, wala na. Ako si Juan, nakita ko ang banal na syudad, ang bagong Jerusalem, bumababa mula sa Diyos sa langit. Inihanda katulad sa isang bride na adorned with her husband. At narinig ko ang malaking natinig mula sa langit na nagsasabi, narito ngayon ang tabernakulo ng Diyos kasama sa tao, at ang sila na nananahan dito. At sila ay magiging tao ng Diyos, at ang Diyos mismo ang kanilang maging Diyos. At papahiran ng Diyos ang kanilang lahat ng mga luwa, at wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iyak, at wala ng hapdi, dahil ang mga lumang mga bagay ay nangalipas na. Mga minamahal at mga kapatid, ang ganda ng buhay sa new heaven and new earth. At siya na nakaupo sa trono nagsasabi, ginawa ko ang lahat ng bagay na bago, new, all things new. Revelation 21 verse 5, at sinabi niya sa akin, write, for these words are true and faithful. Isulat mo ito, dahil ito ay totoo at matapat. At sinabi niya sa akin, it is done. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan. Bibigyan ko siya na siya'y nauuhaw of the fountain of the water of life freely. Wow, ang ganda ng ating future life sa new earth, mga minamahal. Siya na overcome it shall inherit all things. Siya na napagtagumpayan niya ang mga tukso. Ibibigay ko sa kanyang lahat ng mga bagay. Ako magiging Diyos niya at siya aking magiging anak. Wow! Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi sumampalataya, sa mga karumaldumal, sa mga mamamatay tao, at sa lahat ng mga pukpuk, sa lahat ng mga salamangkero at mga babaylan, lahat po ng mga Diyos-Diyusan, lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa linaw na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Revelation 21 verse number 8. Mga minamahal at mga kapatid, iyan ang new earth. Napakaganda, napakaganda ang new earth, mga kapatid. At makikita mo ang new earth, ipakita ko po sa aking laptop. Yan. Yan po ang new earth, mga minamahal. At yan po ang tinatawag natin na new earth. Yan. Okay po. So salamat po sa ating pong future new earth, mga minamahal. At ayon po sa Biblia, lahat po ng ating mga luha ay kanyang papahiran, at wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iyak, at wala ng sakit, dahil ang mga lumang bagay ay lilipas. Hindi na natin maranasan doon sa new earth. So sa ating konklusyon, mga minamahal, ano ang gagawin natin? Ang sabi po sa Biblia, humayo kayo, turuan ninyong lahat ng bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan sila upang i-observe ang lahat ng mga bagay anuman ay pinag-utos ni Jesucristo. At kasama natin si Jesucristo hanggang sa katapusan
ng mundo. Ano po ang ating gagawin sa ating income? Ano po ang gagawin natin sa ating blessing? Sabi sa Matthew 6:19, huwag kayong mag-impok ng inyong mga kayamanan sa lupa, na kung saan ang kalawang at ang tanga ay mabubulok, at nariyan din ang magnanakaw upang sirain ang inyong mga kayamanan at nakawin. Ngunit mag-impok ng kayamanan sa langit, na kung saan walang kalawang at walang tanga na mabubulok, at walang magnanakaw na kayang sirain ang iyong pinagtaguan upang ito'y nakawin. Kung nasaan man ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Mga minamahal at mga kapatid sa Panginoon, kailangan nating mag-involve sa ministry. Kailangan natin ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay na wala pang kaligtasan, hindi pa po nakakilala kay Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, be faithful to serve God sa pamagitan ng pagsamba, sa pagsuporta sa ministry ng Diyos. Dalhin mo ang iyong mga mahal sa buhay na mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon to the local Baptist Church. Mga kapatid at mga minamahal, ako nakilala ko si Jesucristo August 20, 1989 dahil ako po'y nag-attend sa Bible study. And then mula noon, si Jesucristo ang aking tinanggap sa aking puso at aking buhay. Binasa ko ang Biblia. 8 times na po ako ngayon nagbabasa. Nasa Book of Proverbs na po ako, mga minamahal at mga kapatid sa Panginoon. We need to pray for our unsaved loved ones, na makasama natin sila sa langit, na hindi sila maiiwan dito sa lupa. Kailangan natin ipanalangin at kailangan nating tanggapin si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Tulungan niyo po ang aming mga mahal sa buhay na makakilala sa inyo. Maraming salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa pagbigay mo ng wisdom sa inyong lingkod. Dalangin ko po na marami pong maliligtas, makakilala kay Jesucristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong maligtas, sumunod ka sa panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Inaamin ko po na ako po'y isang makasalanan. Ako po'y sumampalataya kay Jesucristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako, O Diyos, sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan po na Jesus. Amen. Congratulations po sa sumunod sa panalangin. Congratulations po sa lahat po na sumusubaybay. At maraming salamat po. Suportahan po rin natin ang aking YouTube channel. Paki-subscribe lang po sa Nilo Flores TV. Maraming tulong na po yan ang inyong magawa. At para kayo po'y makapag-update, paki-subscribe all. Yan po, pindutin nyo, click nyo. Subscribe all to my YouTube channel. Maraming salamat po. God bless po. And bye-bye po.